Mula sa bulwagan ng Philippine Media Network Service Cooperative na matatagpuan sa gusali ng ACDI Multipurpose Cooperative, ang pinakamalaking kooperatiba sa buong bansa na pinamumunuan ni Retired Major General Gilbert Lianto, Pangulo ng National Alliance of Cooperatives. Narito ang programang tatalakay sa mga makabuluhang kaganapan sa mundo ng kooperatiba, mga usaping magpapalawak sa kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan ng kooperatiba sa bansa. Ang inyong kooperatiba. Pakinggan ang mga kaakit-akit na kwento ng mga taong nasa mundo ng kooperatiba at alamin ang nakaabang na tulong ng pamahalaan para sa pagpapalakas ng kooperatiba sa bansa. Ang inyong kooperatiba. At ngayon, ang inyong host, Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Ang inyong kooperatiba. Magandang umaga mga ka-coop. Kumusta po ang inyong umaga sa pangalan po ng aking mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-asama sa isang oras na palatuntunan para po sa pag-usulong ng isang malakas at maunlad na kooperatiba sa bansa. Sasamahan po ako ng aming General Manager na si GM Ronnie Ramos. Sa technical side, kaagapay po natin si Engineer Joven Param. Ngayong araw, dalawa po ang ating bisita. Una ay galing po sa Tagum Cooperative, isa po sa pinakamalaki at respetadong kooperatiba sa bansa, upang maibahagi po natin ang kanilang kwento ng tagumpay na maaari pong kapulutan ng inspirasyon ng mga nasa mundo po ng kooperatiba at yung gusto pong sumama sa cooperative movement. Of course, kasama na rin po ang pagpapakilala ng mga serbisyong handog po ng Tagum Cooperative. Dyan po yan sa Mindanao. At makakasama po natin si Chairperson Nenita Malbas, isa pong Certified Public Accountant, Master in Business Administration. Magandang umaga po sa inyo, Chair, and welcome po sa ating programang ang inyong kooperatiba. Good morning. Hello, good morning, sir, Sir Jerry Zamudio, and to all viewers in this program. Good morning to all of you. Maayong hapon o maayong buntag sa tanan. Actually, I'm attending the Mindanao Business Conference here in Pagadian City. Yes po. Chair, maraming salamat po sa pagdalo sa aming palatuntunan. Itutuloy po natin ang ating usapan mamaya, Chair. Pagkatapos lang po yan ng ilang balitang inihanda ni General Manager Ronnie Ramos. Pangalawa mga kaibigan, sa bisita po natin ay si Gabriel Aranza Mendez, no? National President ng Confederation of Filipino Workers. Siya po ay regular na po nating magiging kasama sa ating palatuntunan bilang bahagi po ng pagpapalawak ng ating community of supporters. Standby lang po tayo at tayo po ay magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang balitang inihanda ni General Ronnie Ramos. Sa ulo ng ating mga balitang kooperatiba, TESDA o Technical Education and Skills Development Authority ilulunsad ang kanilang National Technical Education and Skills Development Plan para sa taon 2023 hanggang 2028. Matagumpay na courtesy call ng Philippine Media Network Service Cooperative sa tanggapan ng Cooperative Development Authority nagmistulang reunion. Coco Finance at Coco Foundation may bagong programang magpapaangat sa buhay ng mga mamamayan. Mga kasapi ng mga workers at labor cooperatives makakakilos na ng maluwag matapos lutasin ng CDA ang problema nito sa Philippine Construction Accreditation Board o PCAB. At trabaho para sa mga taga-Baras Rizal ilalaan sa one-day hiring process ng Baras Public Employment Service Office bukas. At dyan ang ulo ng ating mga balita ngayong umaga, araw ng Huwebes, ika-24 sa buwan ng Augusto 2023. Samantala, ako po inyong magiging tagapagbalita, Ronnie Ramos.
Nakatakdang gunitain ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority ang kanilang ika-29 na anibersaryo bukas araw ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Agosto. Kasabay ng pagdiriwang, ilulunsad din ng TESDA ang mga bago nitong programa at proyektong nakahanay para sa taong 2023 hanggang 2028 sa ilalim ng kanilang National Technical Education and Skills Development Plan. Isa ang Philippine Media Network Service Cooperative sa mga naanyayahan na saksihan ng naturang launching ceremony na gaganapin sa The Peninsula sa lungsod ng Makati bukas. Nagmistula namang isang reunion ng ginawang courtesy call ng Philippine Media Network Service Cooperative nang muling magkita-kita ang mga dating magkakasama sa trabaho na sina dating ASEC at ngayon ay Philippine Media Network Service Cooperative Vice Chairman of the Board Abad Santos at mga opisyal ng Cooperative Development Authority Chairman Yusek Joseph Joy Encabo, ASEC Mirla Paradillo at ASEC Sam Abdul Salam Ginumla. Mabunga naturang courtesy call na pinugunahan naman ni Philippine Media Network Service Cooperative Chairman of the Board, retired Brigadier General Jerry Zamudio, kasama mga Board of Directors na sina Director Andy Vital at Director Nochi Cacas, ganun din si PMNSC member Kiko Flores. Bukod sa bukas palad na tinanggap ng CDA ang mga programa at proyektong inilahad ng PMNSC sa isang presentation na pinangunahan naman ni Director Andy Vital. One of my goals is to have a media affairs office sa CDA. And it also applies in the region. Because we want really to exponentially promote and cascade the cooperative affairs activities to all the regions and nationwide and from the region. Once we're able to accomplish that goal na magkaroon ng media affairs division or unit dito, then all the affairs can be covered left and right with your partnership and among others. Ang tinig ni Yusek Joy Encabo, Chairman ng Cooperative Development Authority. Matapos ang presentation, hindi na pinatagal pa ni Chairman Encabo ang usapin at siya na ang nagbukas ng pinturang CDA upang gawing partner ang PMNSC sa information campaign nito, kasabay ng paghahayag ng kanyang suporta sa buong grupo. Buwan tayo, sir. Sige, sir. Then Okay, all sige. activities will be supported, Apo, sir. monitored, supervised, guided accordingly. Then we can cascade all the information necessary. Ang tinig pa rin ni CDA Chairman Yusek Joseph Joy Encabo sa pagdalaw ng PMNSC sa kanyang tanggapan kahapon. Dahil dito, maaari nang magsimula ang PMNSC sa pagtupad ng kanyang tungkulin bilang isang media cooperative at kahit papani gumita na rin sa ilalim ng mga batas ng kooperatiba sa bansa. Isa na namang oportunidad upang magkaroon ng pagbabago sa buhay ng mga mamamayan ang inilunsad ng isa sa mga nagtataguyod ng kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Tinawag na Kabuhayan sa Bagong Buhay na Mamamayan o KBBM. Layunin ng proyekto nito sa pangunguna ng Coco Finance Coco Foundation o dating UCPB-CIIF na bigyan ng pagkakataong makabuo ng isang kooperatiba ang mga mamamayang hindi kasapi sa hanin ng mga coconut farmers o ng mga magninyoga. Ayon kay Coco Finance Coco Foundation President Attorney and CEO Attorney Rehan Baltlao, nakikita nila na sa pamamagitan ng KBBM ay makakatulong na malaki ang kanilang tanggapan upang maiangat ang buhay ng mga mamamayan kung kaya't katuwang ang Cooperative Development Authority. Inumpisahan nilang i-organize ang mga ito hanggang sa maging isang kooperatiba. Currently, may mga bago kami ngayong ino-organize through our KBBM program, yung Kabuhayan sa Bagong Buhay ng Mamamayan. Sa buong bansa po yan. So currently, we are tying up with the CDA para po dito sa mga pre-registration seminar muna na ginagawa and then hanggang sa magtuloy-tuloy na yung kanilang mga kooperatiba. At tinig ni Coco Finance Coco Foundation President at CEO Attorney Rehan Baltlao. Anya, bukod sa mga coconut farmers cooperative na kanilang tinutulungan, nais nilang palawigin ang kanilang mga programa sa ilalim ng Coco Foundation. We just want to expand our programs not just for coco farmers pero para po sa lahat ng mga nangangailangan nating mga kababayan, particularly po yung mga mahihirap na gusto nating tulungan na umangat naman yung buhay nila. So inclusive na po sa lahat itong mga programs natin dito sa
Coco Finance at Coco Foundation. At tinig ni Coco Finance, Coco Foundation President at CEO Attorney Rehan Baltlao. Oras sa kabuuan o sa buong Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Makakakilos na ngayon ng maluwag ang mga workers at labor cooperatives na pinigilang magtrabaho dahil umano sa kawalan ng pick-up license bilang isang kontraktor. Sa panayam ng Philippine Media Network Service Cooperative Virtual Radio TV Station, nilinaw ni CDA Acting Administrator at Human Service Cluster Head ASEC Mirla Paradillo sa PICAB o Philippine Construction Accreditation Board na hindi kontratista ang workers at labor cooperative kundi mga karaniwang kooperatiba na ang layunin na magpadala lamang ng mga tao sa mga lugar ng paggawa upang magtrabaho at hindi para mangontrata. So, nagpapasalamat ako sa PICAB na intindihan nila yung ating explanation and meron silang ibibigay na exemption dito sa purely nagde-deploy lang ng tao. Meron lang kaming gagawing process konti at ipapalabas na nila na magkakaroon na ng parang exemption for those who are only deploying in construction. Kasunod ito ay makikipag-ugnayan namang muli si ASEC Paradillo sa tanggapan ng Department of Labor and Employment dahil naman sa usapin ng share of build-up capital na ibinibigay ng mga miyembro ng workers at labor cooperatives. Sabi ni ASEC LAC, tuwing magkakaroon ng pagpapalit sa liderato ng DOLE, lagi na lamang kinukwestiyon ng mga ito ang ibinibigay na share of build-up capital ng mga miyembro ng workers cooperative na ang layunin ay palakihin ang kanilang kooperatiba. Dahil dito, nais ni ASEC LAC Paradillo na tuldukan na ito at minsan pa ay maipalawanag sa DOLE ang tungkulin ng bawat miyembro ng isang kooperatiba. Ang ating DOLE po ay bumalik ang issue ng share capital. So, nag-uusap kami na babalikan na naman natin ang DOLE kasi pag may bagong pamunuan, nakakalimutan or nadidisregard yung Hindi nila dating naintindihan. hindi nila naintindihan. So, nanghingi na naman tayo ngayon ng appointment sa bagong secretary na sana ay matuldukan na yung issue na yan. Ang tinig ni ASEC Mirla Lac Paradillo, Acting CDA Administrator at Head ng Human Service Cluster. Paliwanag ni ASEC Lac kung patuloy na kukwestiyonin at pipigilin ng DOLE ang mga manggagawa na magbigay ng kanilang continuing share capital ay parang pinatay na nito ang mga workers cooperative. Dahan-dahan namang trabaho ang ilalatag bukas para sa mga mamamayan ng Baras sa lalawigan ng Rizal para punahan ang workforce requirement ng mga binubuksang Save More Store sa naturang lalawigan. Ayon kay Bayani G-Boy R. Cecilio, Peso Coordinator ng Baras Rizal, sa pamumuno ni Baras Peso Manager Mary Ann C. Jeronimo Peso Officer, nakipag-ugnayan sa kanila ang pamunuan ng SM Save More dahil ang kanilang mga Save More Rizal branches ay maraming available na trabaho. Bunsod nito, magsasagawa ang Baras Peso at Save More ng one-day job hiring sa Baras Municipal Plaza bukas, Agosto 25, 2023. At ito'y magsisimula sa alas 8 ng umaga. Ito saan ay para lamang sa mga taga-bayan ng Baras, subalit bukas ang one-day job hiring na ito para sa lahat. Kailangan lamang na ang aplikante ay tapos ng grade 10 pataas at magdala lamang ng maraming resume dahil maraming trabaho ang pwedeng applyan. At yan ang ating mga balitang kooperatiba ngayong araw na ito ng Huwebes. Sa ngalan po ng ating mga nakasama at nagsulat ng balita, ako naman po inyong naging tagapagbalita, General Manager Ronnie Ramos. Samantala, balik tayo sa ang inyong kooperatiba. Yes, maraming salamat General Manager Ronnie Ramos. At bago po natin ibalik sa ating palatuntunan ang chairperson ng Tagum Cooperative, atin muna hong bigyan daan ang kanila pong inihandang material para po sa kaalaman ng ating mga tagapagsubaybay sa ating programang Co-op Virtual Radio and TV.
Yan, GM, baka pwedeng Galing. palakpakan naman natin, GM. Ang galing, ang Malakas ganda, na ang palakpak. ganda. They deserve yung talagang malakas na palakpakan, GM. Thank you Tama very po much, yun, GM. tama ha? po yun. At ngayon mga kaibigan, atin na pong i-welcome ang ating pong ipinagmamalaki at iginagalang na chairperson ng Tagum Kooperatiba. Isa po sa pinakamalaking kooperatiba sa buong bansa, si Chairperson Nenita Malbas. Isa pong certified public accountant at business o Master in Business Administration. Magandang gabi sa inyo, Chairperson, and congratulations. Ang dami na, ang haba na, at ang lawak na ho ng inyo pong narating. Kumusta ho kayo? Magandang gabi. Okay lang po. Okay lang po. At of course, congratulations din po sa inyong bagong na-launch na Philippine Media Network Cooperative. No? Congratulations. I think this is the first ever virtual radio and TV station. So congratulations for that. So Maraming God salamat bless. po, Chair. Thank you, At thank you. ang amin pong pag-congratulate din po sa napagandang operations po ng inyong kooperatiba. Pwede ho ba nating ipakilala po sa ating mga tagapagsubaybay, Chairperson, ang Tagum Cooperative, especially yung laki ho ng inyong miyembro, kasama na ho yung coverage ng inyong operations, at baka pwedeng isama nyo na rin, Chairperson, yung mga produkto, mga serbisyo na inyong ibinabahagi sa kooperatiba. Then pagkatapos po niyan ay si GM si Ronnie Ramos na po ang inyo po makasama sa ating palatuntunan. Maraming salamat, Chairperson. Maraming salamat din, Sir Jerry. No? Ang Tagum Cooperative, no? By the way, I would like to thank, of course, the Philippine Media Network Cooperative for inviting us, no? Tagum Cooperative in particular. We are so honored and proud that we are one of the invitees, no, during this radio program. Maraming salamat po. So, regarding Tagum Cooperative po, we are a savings and credit cooperative, of course, registered with the Cooperative Development Authority, and now we have 169,000 plus na members po. And as of the moment, we are growing, no? Kasi marami po kaming expansion. And we have at present we have 28 branches in region 11, 9, 10, and 12. So hopefully we can open, kasi we are planning po to open a new branch in Iligan City. And I believe this will be opened and the blessing will be on September 26. And we are inviting you also to join us for the inauguration, the blessing of our new branch in Iligan City, and to be followed po maybe by October we'll be having another branch or office, satellite office in Ipil, Zamboanga. And susunod na rin po yung sa Cagayan de Oro City po. And as of the moment, as of today, or as of August 2023, we have 12 billion total assets po. And then wala po kaming external borrowing. In other words, wala po kaming utang sa bangko. What we are working with or we are using funds is coming po sa mga miyembro in the form of savings deposit and share capital. And of course, our institutional capital, of which yan po ang kumbaga the reserve, no, that we are preserving, no, and we deposited this funds in a separate bank. And then marami po kaming mga activity, no, just to strengthen the operation of Tagum Cooperative. Of course, unang-una,
kasi in adherence with the cooperative principles and values, we have to, of course, ang priority po namin is the members. That, of course, the reason why we organize Tagum Cooperative, it's because we wanted to serve the members and the community as well. Because as we all know, cooperatives is the best form of, kumbaga, social and financial institution or business enterprise, because we cannot also kumbaga serve the members without business, no, because you know what, in cooperative, 'di ba, we have to pull resources from the members, and from that resources we're going to, of course, make a business so that it will earn money, because we don't want to rely from other external borrowings. We don't want to rely grants and donation from government or other financial institution. What we wanted in order for us to be stable, to sustain the operation, kumbaga, stable and profitable, members must, of course, patronize the product and services of Tagum Cooperative. Yun. Ano yung mga product and services ng Tagum Cooperative po? Marami po tayong products and services. Mainly, of course, the primary line of business ng Tagum Cooperative is the savings and credit. In other words, we run like a bank. Because we are a financial institution. We accept deposit from members, and also out of that deposit from the members in a form of savings deposit, capital share, time deposit, and many products of the savings deposit in our Tagum Cooperative. From that sources that we pull, parang ano namin, we try to, of course, we see to it that we make business out of that resources, so that we can also give, of course, the return, no, because the members would like to, as at the end of the year, after the General Assembly, they are asking for the dividend and patronage refund, di ba, right? And then, of course, so kailangan namin inegosyo po yon para it will earn money. Yes. It will earn money, and we can serve the members at the same time financial needs. And at the same time, because according to Republic Act 9520, as to the allocation of the net surplus, there is what we call the Cooperative Development Fund, and that is 3% of the net surplus. And Wow. yes po, and then in 2022, we have a 1 billion net surplus po, plus in 2022, and it is already, and we have already distributed or allocated the 1 billion in accordance with the Republic Act 9520 as mandated by, of course, the CDA. So, yung pong 3% na Cooperative Development Fund ay ginagamit po namin to help the community, not only the members. Just like, for example, kung meron pong mga calamity within the area of our operation, just like during the time of earthquake, no, meron kaming branch doon. Meron kaming mga ayuda po. We have our relief goods. We gave relief goods, and during the pandemic also, we also gave 1 million parang worth of the supplies to the LGU of Tagum. So, ayun po. At saka marami po kaming mga project. One of it is isa pa na po na napaka-malaki po. Lately po, we have this ongoing po yung processing. Kasi meron kaming project na build a classroom. Kasi nakikita namin na when we go out and visited the schools, the public schools, nakita namin na parang
kulang po sila ng mga rooms. Facilities. And in fact, there was, yes, facilities. And in fact, there was one in, the one that we visited, kawawa talaga kasi in one room, maliit na room, hindi pa siya masyadong maganda. It's not the standard size of the room. Dalawa silang nag-occupy. Parang grade 1 and grade 2. So, sabi ko, ano kaya, mayroon pa ba kayang natutunan ang mga bata noon? And sometimes, sabi nila, pupunta daw sila doon sa gym. Sila doon ay magkaklase. The reason, that is why, that is the, yan ang rason, the reason that we have that build a classroom. And Build a we classroom have project, parang gano'n. build a build a classroom project po. And we have for this year 2023, we allocated 6 classroom po. 6 classroom, and doon po sa New Visayas Elementary School, and that is yan po sa Davao del Norte, Davao de Oro District po, under Davao de Oro District. For Tagum City District po naman, ay doon po sa San Isidro Elementary School. And dito po sa Davao del Norte, doon po sa Davao del Norte is doon sa Taongan, doon sa Gupitan, Kapalong po. I Sa forgot Kapalong, yan po. And so, ayan po, just to sustain, in order to sustain the operation, of course, para maging sustainable, safe and sound operation, of course, we educate our officers. Not only the officers, but also the members. And most importantly, of course, the frontliners. Sino po ang frontliner natin? Ito po yung mga empleyado o mga employees po, staff, management staff. We'll try to train them because, you know what, in cooperative, what is good in the cooperative, we have allocated out of the net surplus, we allocate, of course, allocate a portion, this because it's the mandate, no? Apo. That a portion of the net surplus, 10%, shall be allocated for the cooperative training and education fund. So this fund shall be used to, of course, educate the members, the officers, and the employees as well. No, so para naman maging maganda ang takbo ng kooperatiba. Everybody should know. Kung if you are assuming if the board of directors or the officers naging officer siya, na elected siya, pero he or she doesn't have knowledge about cooperative. So the cooperative now will educate that particular officers para naman siya equipped with knowledge po. Correct. Para na po matuntunan niya ang kanyang functions and responsibilities. And the cooperative, we are so fortunate, no, because we have a very efficient and effective mga officers. And sir, please allow me to greet my co-board of directors, sir. Sure. Sir. Sige po. Yes, by all chance. Sige po. Yes, sir. I would like to hi to our vice chairperson, no, Madam Ermarie Ismael, ang ato po mga directors, sila hello Sir Ed Amugis, hello Director Salido, Moni Salido po, hello po Director Gertrudis Yap, Director Janet Matuginas, hello po, and also Director Boy Binag, Director Boy Bong Suway Bagyo. At saka mga committee officers po namin, marami kaming committee officers sa election committee at saka audit committee. Elective yun na posisyon, ha. Kasi ang sa kooperatiba, 3 lang posisyon na po na kailangan i-elect sa annual representative assembly. Kasi sa amin po, we are practicing representative assembly, not the general assembly, because
kasi dispersed, marami kaming mga branches, malalayo po. Mm-mm. So hindi namin makayang i-gather sila lahat kasi ang cost of transportation as well as of course, ang hotels, kung aming i-gather po and to have that General Assembly, yung buo marami po. So we have that representative assembly, parang cluster po. Kasi this is also allowed and we are allowed by the CDA to conduct, and it is also in the co-op code that for those big cooperative na dispersed, marami po, pwede na po kami magawa or we can conduct our assembly through representative assembly. In other words, kung halimbawa meron kaming branch doon sa malayo, they have to elect district representative, a branch representative for them to attend during the annual representative assembly. So they are yung district representative, they are para bang siya po ang magdala ng boses sa kanilang branch or district in the whole gathering. Galing. Okay, sir. Galing. So parang malayo na yata ako nung nasabi, sir. Tama lang Sige po. po, And, sir. we're Yes, actually sir. amazed of your accomplishment, Chairperson Malbas, no. Talagang Needs po. lalo na yes, lalo na kami nakauumpisa pa lang namin. We just started like a couple of weeks ago or a couple of months ago. Yeah. So, naa-amaze kami na imagine at nagpapasalamat din that the number 5 among the 2022 30 top cooperatives is, Tagum is number 5 last year, sa top 30 cooperatives. And we congratulate God. you for that. Yes. Nakakatuwa naman nun dahil imagine kaming baguhan lang ay napagbigyan po ninyo and nakaka-amaze dahil yung inyong mga accomplishments, imagine last year you had like surplus or net surplus of 1 billion as you were saying. Yes po. And 3% Yeah. of that is like 30 million for you to be able to, alam nyo, yung makatulong sa ating mga kababayan at sa iyong mga miyembro ng kooperatiba. Plus, meron yes, ka sir. pang 10% na para sa komunidad. Not only the members of the cooperative, hindi ba? At napakalaki din ng inyong budget para sa inyong information and learning programs, di ba? Para matuto ang ating mga miyembro. And that is really very impressive, no? Sana marating namin Thank you, yung ganyan. Habang nagkukwento kayo kanina, I was like dreaming sana ganito din kami. Kaya ngayon ang tanong ko, in your good practice, paano ninyo ito iginapang? I understand, lahat ng malaki nag-uumpisa sa maliit. Ilang taon na pagsusumikap, ilang taon ng how many years of discipline na kailangan nating gawin. Kasi if the members are not disciplined enough para gampanan yung kanyang tungkulin as a member of the cooperative, hindi magiging matagumpay Di ba? Kaya kailangan talagang iisa ang kilos ninyo. Di po ba? You should be working as one. So please, share us, Chairwoman Malbas, the best practice. I mean, anong may papayo ninyo sa kagaya namin na nag-uumpisa pa lamang? Yeah. So it's very good. It's a very good question, no? Kasi kami rin noon hindi din ganito kalaki, no? Yes. Of course, we experience ups and downs. Merong mga problema within the organization. That is common to all Given yan, organization. sa lahat. Yes. Not only in the cooperative. So meron talaga niyan. So kaya kami ngayon malaki na. So just like according to Superman, kanang more power, more responsibility. So marami kaming mga responsibilidad. So ang tanong po, paano namin pinalaki, pinaunlad ang aming kooperatiba? Unang-una, ang sekreto po ay kailangan po you have to educate the one who manages the cooperative, especially the one who
who are the policy makers. Because you know what? Ang governance po talaga ang importante. Tama. You know what? Ang governance is tone at the top. Meaning to say, kung ano po yung nasa taas, ang siyang gumagawa ng mga policies, ang gumagawa ng mga instruction, strategic plan, development plan, kung saan po anong trust ng kooperatiba, siya po ang mag-lead po. So that, in other words, you have to educate the one in the governance, just like for example the board of directors, kasi siya po ang mag-direct ng management. It doesn't mean na hindi ibig sabihin na siya po ang magsawsaw sa business operation ng cooperative. Yan, siya po ang mag-direct sa management. So educate the Hindi Sirs, kung ano ba talaga ang focus natin. Hindi makisawsaw, ha? Educate also the Oo. Hindi yung Yes. makikisawsaw, hindi makikialam, but he will direct, he will direct direct the and management. make a policy to implement. Okay. So yan, kung maganda ang direct ng direction ng dong sa at the top, meaning in authority, the board of directors, the one who makes the policy, maganda din ang takbo ng cooperative. Maganda din ang implementation ng management. Tama. But see to it also, kasi hindi rin natin ma-assure kung wala tayong education, training ng mga empleyado, employees, hindi rin mangyayari. So, as much as possible, the board of directors should make an effective and efficient policies for the management to implement. Ayan po. Galing. So, kailangan po ang dedication, commitment ng ating officers at saka yung mga empleyado po. Kasi sila po ang frontline, sila talaga ang gumagawa. Apo. And, GM. Yes. yes, Acknowledge ko rin lang yung ating kasama na si President Francis Alpas, Opo. head ng Agriculture Action Group of Alliance of Progressive Organization, para makasama nyo sa Interaction Chair. At alam ko ay baka mayroong opportunity for area for collaboration between yung Tagum Cooperative at saka yung grupo ho ng APO, yung Alliance of Progressive Organizations, na ngayon ay isang malaking organization din. Baka sila ay mayroon din po dyan sa Mindanao, ay makasilip po tayo ng parang area of collaboration na Madam Chair. Magkatulungan, ano? So, Yes. Francis, Hello po, good morning po, Madam Chair. Good morning, Sen Samudjo and GM Ram. Ayan. Alright, maraming salamat. And good morning, Sir Francis. At tayo mamaya ay magkwentuhan na kasama si Chairwoman Ninita Malbas. Baka meron ka ng gustong, kanina ka pa rin lang nandyan, President Francis, baka meron kang gustong itanong na kay Chairwoman Ninita Malbas. Sir. sige po. Yes, ma'am. Question ko lang naman dito. Congratulations. Ang laki masyado ng growth nyo, no? Ang explosive. Ano yung Thank you po. top tips ninyo, mga pros and cons ninyo para sa mga bagong cooperatives na nagsisimula pa lang? Kasi may mga groups kami, ngayon pa lang sila nag-organize para mapabilis pa yung take-off nila sana. Okay. So, ang importante, yung sinasabi ko kanina, no, aside from those, I think na-mention ko na po, kailangan po natin yung kailangan sa kooperatiba kasi maraming mga miyembro. There should be a financial transparency and accountability. So in other words, your financial status, your of course, it is already required. No, it is required by the by every cooperative that we have to report our financial statements during the assembly. In our case, annual representative assembly. So we should be transparent in everything we do. So in other words, hindi tayo pwede na gumagawa ng mga
business lines na hindi po na-approve ng General Assembly. They should know ano po ang ating mga development plan or strategic plan in our cooperative para po there is a continuous patronage sa ating products and services. And the only way that we can increase the patronage of the members is para na meron silang trust and confidence. Kailangan we have to build up. We build up a good governance in the cooperative po ng kooperatiba para doon sila po mabelieve, no? It's not just na nakautang sila, ganon. Kailangan din natin ibigay yung dapat ibigay sa kanila, especially the return. Kasi yung itinatawag na patronage refund at saka interest on share capital. Kasi inaasahan din nila yon dahil sabi nila in cooperative meron kaming return sa aming investment because when we borrow money from outside, not in a cooperative, walang bumabalik sa amin sa atin, no, kung mag-utang tayo doon. So in our case last year we have a total of 26% patronage refund, 26% interest on share capital and patronage refund, 12 point something plus. So ang total for the patronage and 12% plus for the interest on share capital. So with that, it's a sign that of course there is a sound and sustainable development within the cooperative na makikita nilang parang we are stable, of course, no? And besides that, of course, meron tayong, we should have, ipapakita natin nga we are adhering to the international prudential standard. So, by doing that, of course, kasi ang Tagum Co-op is a focus co-op brand. We have that certification. It's a platinum certification. And it was and in fact we will receive again kasi it's at every 2 years yan renewal ng accreditation or yung certification na yan. We will be receiving again a platinum focus award by this September 25 ba yata 26 something like that, basta within this Galing. So, again, sa ngayon yes. Apo. So in other words, makikita nila na makita nila na of course ang governance, ang adherence to financial discipline, nandoon po yun. And aside from that, it's not only focus, we have also the access or the brand or a certification being an access branded a gold. This is an ASEAN Confederation of Cooperative. It's not only in the Philippines, but also ASEAN countries na binigyan kami ng certification being in adherence with the international prudential standards. So, with that, of course, ma-build up yung image ng isang kooperatiba para sila po ay maniniwala. It's not just by words, but also the result of the business operation. It's more than a credibility that you have, Chairwoman Malbas. Higit pa sa kredibilidad ang inyong ipapakita ngayon. Kaya naman marami sigurado nagtitiwala. That's why, that might be the reason why kayo ay pang-5 sa lahat ng 30 malaking kooperatiba dito po sa Pilipinas. But anyway, sa kasalukuyan, Chairwoman Malbas, ano, if you don't mind, what are the business lines that we are into sa kasalukuyan para mas lumaki itong ating kooperatiba? Yeah, as I was mentioning a while ago, that the main line of business of It's Tagum like Cooperative banking. is the savings and credit. So in Opo. other words, nagpapautang po. And then the second line is the funeral homes. We have the Funicare kasi just to serve. At first, sabi namin, we open a funeral home to serve the members, but Apo. eventually naging profitable po ang yung aming funeral homes. Wow. Akala namin for social corporate services lang, but
lumalaki siya at naging part of the earning ng kooperatiba. A third is we have the Co-op Assurance Center. We have a partner with Climbs, a cooperative that we also nagbibinta rin kami ng mga insurance, life insurance, non-life insurance po. So ayan lang po ang aming line of business. And with that, and hopefully soon, makagawa kami ng parang agritourism kasi ongoing po ang aming pagdi-develop po yung aming 4-hectare lots at La Fortuna. We're trying to also magawa kami ng agritourism at saka mag-open din kami hopefully we can also be accredited to be the learning site for agriculture. Yan po ang aming mga plano po. So, and hopefully it will eventually successful. And eventually, all the agricultural summits pwede nang gawin dyan sa inyong lugar pag nagkataon. Ano po? Yeah. Oh. So hopefully po. And we budget a lot of money for that to develop the area. Yeah. And of course, with the approval of the General Assembly. Kasi sabi, as I mentioned a while ago, hindi kami pwede na maggawa ng isang activity, isang programa, isang project without the blessing of the General Assembly. Lahat po merong blessing talaga. Nakaka-inspire ng husto anyway, kami ho bilang mga miyembro na binubuo ng mga miyembro ng mga professional broadcasters, media personalities dito sa Philippine Media Network Service Cooperative. Ano kaya ang magandang bagay na po pwede nating pagtulungan para kami in our little way makatulong sa inyo and then matuto from your end and then likewise kayo naman ano naman ang maitutulong nyo sa amin para na magagamit naman namin sa amin pong paglaki pero bago sandali lang bago ho ninyo sagutin yan mga kaibigan, wag po muna kayo aalis. Tayo po ay magbabalik. Meron lamang po tayong ilang mga paalaala na ipaparinig sa inyo. Mga paalalang mula rin sa Tagum Cooperative. Sandali po lamang. Ito ang Co-op Virtual Radio TV Station ng Philippine Media Network Service Cooperative. Magsusulong ng totoong kaunlaran sa bansa. Kasama natin ang kasama natin sa bansa. Balikat natin Co-op Virtual Radio TV Station ng Philippine Media Network Service Cooperative. At ito kasama natin isusulong ang tunay Oras po natin sa buong kapuluan ay alas 10:51 na. Ilan mo ng paalala? Babalik po tayo. Before it was recognized as one of the top organizations in the Philippines and Ayan, medyo naninibago si Engineer Joven. Ayan, sige. Engineer, sige, pasok mo. before it was recognized as one of the top organizations in the Philippines and before it became a multi-billion peso cooperative recognized by Focus and Access, Tagum Cooperative experienced rise and fall just like any other inspiring and successful institutions throughout history. Side by side, hand in hand, we'll get that together. We have it side by side, hand in hand, we'll get that together. We have it side by side, hand in hand, we'll get that together. Tagum Cooperative, where people invest their trust. Members enjoy Womp-to-Tomb services, wide array of deposit products, great loan offerings, affordable insurance bundles, exciting youth products, personalized funeral services. Tagum Co-op mobile app. Be a member now.
Alright, maraming salamat ho. Ayan po yun, ilan pa rin ho sa mga services ng Tagum Cooperative. Natin pong ipinakita sa atin hong programa ngayong araw po na ito. Ayan, and congratulations. Balik tayo. Ako, sandali lang. 10:53 na? Ganon kabilis ang oras kakunti pa lamang na pag-uusapan namin ni Chairwoman Malbas. May itatanong pa si President Francis Alpas. Paano ba yan? Ngayon buti pa, Pres Alpas, habang nandito pa ho si Chairman Malbas, ay may tanong muna si President Alpas. Para magkatunog Hindi ba kayo, dili mo magkasin? Dili? Needs na lang po. Needs na para daw hindi magkatunog. Sige. Ma'am Needs, si Sir Francis, may pahabol po ng tanong bago po tayo dumako sa ating mga parting words. Yes, Dr. Malvas, narinig ko yung tungkol sa agrotourism nyo. Yeah. And ito, ang napansin ko something to na gustong-gusto ma-achieve, no? Lalo na ng mga farmer groups. Anong type ng agri-tourism yung ini-explore nyo na ngayon dito sa Tagum o sa buong Davao del Norte to? Actually, kakaumpisa pa lang po, hindi pa po kami accredited, hindi pa po, ongoing pa ang aming project. Nag-start pa ng pagtatanim ng mga medicinal herbs, ganon. Kasi tinatap namin yung solo parents and other women's members and non-members, ang community, na sila po ang parabang maturuan ng paggawa ng mga medicinal, parang yung tinatawag na haplas, something like that. And yung Mga liniment. po ng mga products na tanim nyo na ngayon, nakikipag-partner din ba kayo sa mga farmer groups, mga organizations? Kasi baka meron tayong organizations dito sa Manila na pwede i-connect. Yeah, as of the moment, wala pa kaming collaboration with other mga agri-cooperatives and sa ngayon parang individual pa nag-uumpisa pa lang po, hindi pa namin there is a budget and starting ngayon lang this year so lang nasa po nasa exploration phase pa lang po kayo. Yung kami yung mga kambing, soon gumagawa pa ng yung cage nila at saka yung chicken. Yun po, gumagawa pa lang. Hindi pa kami ng but of course, ang target namin end of this year, meron na talaga po. Pero ngayon ay nasa exploration stage pa. Ang inyong how do you call that? Agriculture or agritourism project. Yes. Tama po ba? Iba pa ba ito doon sa tinatawag nating parang mga eco and leisure farm, something like that? Iba yata, sir. Iba pa ito I'm doon not sa so mga leisure familiar. farms. Because kasi as you all know, ang new exploration ni namin sa Tagum Cooperative, gagawa kami ng agritourism. Kasi ang aming focus noon, primarily ang savings and credit po. So ngayon, para mo venture ito another kind of line of business or May it's a part of CSR. Yeah, community responsibility, parang something like that. Corporate and social Yes, responsibility. Ayan. Sorry, nawala na. May ihahabol ka pa, Sir Francis? For now, wala. And sana hopefully makapag-connect yung mga farmer groups natin dun sa iba pa nilang initiatives, hindi lang dun sa agritourism kasi napakaganda dahil fifth largest, no? No. I understand meron kang group, meron kang grupo sa Mindanao, hindi ba ga? So your group is as wide as nationwide, parang ganon. So siguro in the area of Davao del Norte ba? Norte. Yes, Del po. Norte. So in their area probably baka meron tayong mga members doon and groups or parang branch or district ng inyong samahan, Sir Francis, maaaring yung binabanggit nga ni General Zamudio kanina, ni Chairman, ay magkaroon sila ng
exploratory talks at something that they could collaborate upon para mas maging maganda yung at mas maging maunlad ang komunidad. Hindi po baga? Total, as I heard from Ma'am Nitz, kay Chairwoman Nitz, hindi lang members of the cooperatives. They are now actually working with the non-members of the cooperatives para matulungan. Tama po ba? Yes, precisely. So we can have collaboration from other cooperative para maging success. Tulungan mo kami, sir. Maybe you have an experience regarding this yung tinatawag nating agri-tourism hub. Yan. So, meron na tayong isang pwedeng Yeah. meron tayong isang pwedeng pag-usap-usapan dyan. Magtulungan tayo. Sir Francis, di ba? Pagdating dyan sa agritourism na yan. Marami. Napakarami. Lalo pa at ito ay siyempre, it will generate income. And hindi lang para hindi lang para sa kooperatiba, kundi para doon sa locality wherever you're gonna put up that agritourism project. Kasi magiging puntahan na rin ito ng mga tao. So malaki ang magiging ambag nito sa tourism project or programs ng inyong locality, hindi po baga? So, well, with that, Ma'am Nates, sayang, napakarami pa ho namin. Sana this is not the first and the last na tayo po ay magkakahuntahan at magkakapalitan po ng mga magagandang karanasan na maituturo po natin sa atin pa mga miyembro ng kooperatiba at kung paano kami makakarating sa lugar na kinaroroonan ninyo ngayon. It may take some time pero kami po ay ang Philippine Media Network Service Cooperative ay bukas naman po kung ano po ang sa tingin niyo may tutulong namin sa amin. Sa inyo, please let us know and we will be happy to collaborate with the Tagum Cooperative dyan po sa bahaging yan ng Mindanao. Maraming salamat po, ma'am. Any parting words? Baka meron po kaming hindi na itanong na lalo na po yung pinakamahalagang bagay na pinagkakaabalahan po ninyo ngayon. Yeah, sa ngayon po, well, tomorrow we have our operational review sa Tagum Cooperative. So we have to review our 6 months operation para matingnan kung ano po ang nangyari from the past 6 months, kung ano pa ang aming pwedeng gagawin for the last 6 months. Hindi na 6 months kasi na ngayon, September. Pero at least we still have time kung if ever meron kaming hindi nakuha, hindi namin na-achieve base po sa aming sa budget po. Opo. So ayan po, yan po at saka marami kaming mga activities just like ongoing intensive program education to our members, meron kaming mga webinars na ibinibigay po sa ating mga members. So I am inviting all the members to join, mag-text blast ng kami to invite them. So I think that's all. And before I depart, I would like to, of course, on behalf of Tagum Cooperative, sa aking mga board of directors na kasama po as I mentioned a while ago, and of course our CEO, Chief Executive Officer, si Ma'am Joris Perez po, at saka sa ating mga senior management. Kami po ay our heartfelt congratulations to the Philippine Media Network on your extraordinary accomplishment or achievement. As I was saying a while ago, the first ever virtual radio and TV station. Congratulations for that. And this may be ignite a flame of inspiration, makaka-inspire po sa ating lahat, to everyone, especially to our cooperative, since we believe that cooperative is the best form of social and business enterprise, helping the community, not only the community but members as well, and the nation as well. Thank you so much for inviting me. This is Nitz Malbas. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Nitz Albas and Malbas. Yan. And before we move forward, nice muna nating i-shout out yung lahat po ng mga nakatutok ngayon sa atin pong programa with Ma'am Nitz Malbas. Nice ko hong shout out
Unang-una, syempre, si Miss Josephine Fadul, Marin Grace, watching from Tagum Cooperative Malita Branch, si Chal Espadilla Minyoza, Neth Tan, from Pampanga naman ito, kay Rosmaria Torrejano from Tagum Cooperative, Maria Kim Sent 2 o Ma Kim Sent 2, Flor de Lisa Aligarbes, watching from KZ Hospital following Tagum Cooperative, Christine Maghanoy Rosa, watching from TC Mental Branch. Mabuhay po, Tagum Co-op. Thank you. Erlinda Merable. Ayan, si Josephine Padul, nabasa na. Si Julie Ann Auxilio, Eric Dalumpines, Goni Zamudio from Pili Camarines Sur, si Bebs Bebelin Dualo Edo from TC Valencia, Julian Auxilio, Joan Abelia Asoy. Ayan, pakitaas pa. Watching from Tagum Cooperative, Matina din ito si Asoy. Si Vice Chairman ng Philippine Media Network Service Cooperative, Asek Abad Santos. Nanonood din pala sa atin. Mabuhay ka po, Vice Chairman. Adelfa Retiza Aripin, Julian Auxilia, mga nabasa din natin yan. Sige, pataas pa ng konti. Yan, si Ruby Rose Dumadag Lubaton. Yan, thank you. Watching from Cooperative Kidapawan Branch. Geraldine Canlas, watching from Tagum Co-op Maine. And sino pa? Yan. Mga nabasa. Ito, taas, may nalagpasan. Si Luz Biminda Maturan Balbuena, watching from Apocon, Tagum City. Ayan. Okay, sino pa? Sino pa hindi natin nababasa? Ayan. Si IG Bula, Leslie Canuto, Ina Amores, Bibeth Hemarino, baka meron ako nalagpasan, kuya, pakita dahan-dahan lang. Richel Masayaw, Aileen Dongguya, Zimberly Mercado, ako, dami nga nalagpasan. Aris Dipay Kimiana. Kaya talaga, ay, Diyos ko, ang dami. Wala na ho talaga kaming oras. Kaya maraming salamat ho. Yung ibang mga hindi ko ho na ipapalista ko na lang ho at mamayang hapon sa ating Up Pilipinas, ha? O kaya ay bukas sa atin pong another episode ng Ang Inyong Kooperatiba. Babatiin po namin kayo. Maraming salamat ho. Yung mga hindi nabasa ay amin pong isusulat at ililista at babasahin namin bukas. Sir Francis, magandang umaga uli at any parting message? Good morning po ulit, GM Ramos. Ang ganda na may insight tayo na nakukuha na ganito, no? Kasi nakikita natin talaga gaano ka-progressive at gaano ka-innovative ang mga kooperatiba na ngayon. At sana matuloy-tuloy nga talaga itong ganitong movement, lalo na yung broadcast natin tungkol sa mga accomplishments para naman ginaganahan talaga sila lagi. More power po sa Tagum Cooperative po. Ayan. Kaya nga nandito ang Philippine Media Network Service Cooperative. Yan ang unang-una sa ating mga trabaho tungkulin. Ang ipakalat ang tagumpay ng kooperatiba para yung mga hindi miyembro ng kooperatiba ay maging ka-co-op na rin natin, hindi ba nga? Alright. Andyan pa rin po, syempre, ang ating pong main host, si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Chairman, sir. Oo, sayang. Hindi ako nakasama sa inyong usapan na napakadaming mga balita na talaga magbibigay ng inspirasyon sa ating mga tagapagsubaybay. At gusto kong pasalamatan si Karil Aranza, siya yung nag-invite kay Chairperson Malbas, kaya Malbas, naging kabahagi po natin. Maraming salamat, Karil. Ang bilis ni At sana Karil, marami sir. na pang maimbitahan at para magsilbing inspirasyon doon sa mga nasa kooperatiba movement. Mga kaibigan, ito po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Pasensya na kayo, hindi nakasama kasi meron tayong presentation ginagawa sa ECDI. So patapos na ito at mamaya ipipresent ko sa aming presidente ho. So maraming salamat, Ma'am Nenita. Next time uli. At ang ganda ng aura talaga ng mga bilyonaryo at mga milyonaryong kooperatiba, no? Sana palagi natin kasama. Thank you so much!
At sa ngalan po ng bumubuo ng Philippine Media Network Service Cooperative, ako naman po inyong nakasama. Maraming salamat po. Ako po ang inyong yayamanin, sexy at talaga naman swabing tagapagbalita. Ang inyong lingkod, Ronnie Ramos po. Magandang umaga sa inyo lahat. Bukas magbabalik ang inyong kooperatiba.